Sa bus terminal tumuloy si Judy at ang nanay niya. Nakaalis na ang last trip, 2 oras na nakakalipas nang dumating sila roon. Wala naman silang ibang matutuluyan kaya wala silang pagpipilian kundi ang matulog na lamang sa terminal habang hinihintay nila ang first trip kinabukasan ng alas 5 ng umaga. Matulog ka na muna. Mahaba-haba pa ang paghihintay natin, sabi sa kanya ng nanay niya. Ikumot mo na lang yung jacket mo. Nahiga siya kahit naman siya inaantok. Oh, bakit parang umiiyak ka na naman? Napansin pala nito ng panggigilid ng mga luha niya. Si Alfric ang dahilan, no? Hindi siya sumagot at alam niyang nauunawaan na ng nanay niya ang ibig sabihin niyon. Kalimutan mo na siya, Judy. Bakit, Nay? Isa siyang Benitez at nakita mo kung anong ginawa nila sa atin. Hindi naman po kasama si Alfric. Galit nga siya sa daddy niya dahil sa ginawa nito sa kanya. Basta, kalimutan mo ng lahat ng may kaugnayan sa pamilyang iyon. Malit ang tingin nila sa atin, kaya nakuha nilang paglaruan at insultuhin ang mga damdamin natin. Hindi na siya nakakibo. Hindi na niya maigigiit dito ang katwiran niya dahil ito ang nasaktan. Hindi na naman niya ito masisisi dahil hindi nito gusto ang nangyari. Wala na nga siguro siyang ibang magagawa kundi ang iyakan ng hindi magandang katapusan ng kwento ng pag-iibigan nila ni Alfric. Tama nga siguro ang nanay niya. Bata pa siya. Marami pang magagandang bagay na naghihintay sa kanya. Santa Mesa? Saan ko sila hahanapin doon? Tuliro si Alfric habang sakay sa kanyang kotse. Kasama niya si Mang Berting na nagdadrive at hinahanap nila si Judy at ang naning nito. Nalaman niya nangyari mula kay Aling Nati. Galit na galit siya sa pagpapalayas na ginawa ng lola niya sa mag-ina. Kinumpontra niya ang nadi niya. Wala kang balls, Daddy. You're unfair. Stop it, Alfric. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? I hate you. Dismayado ako sa ginawa mo. How could you be so unfair to Aling Sally? Kailan ka pa naging ganun ka-sensitive? I said stop it. Wala kang karapatang sumbatan ako. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Huwag niyong idahilan ng pangungulila niyo kay Mommy para i-justify ang pakikipaglaro niyo sa kung sino-sinong babae. That's bullshit. Namatay lang si Mommy. Nawala na kayo sa katinoan niyo. Sinisira niyang buhay niyo. Nandadamay pa kayo ng ibang tao. Galit ang kinimkim niya ngayon para sa daddy niya. Ganon din sa lola niya na nagalit din namang malamang na nagmamahalan sila ni Judy. Damn it. Pati ikaw, nakipaglaro ka sa anak ng kusinerang yon? Hindi ako nakikipaglaro, Lola. I really love her. That's bullshit. Ano nangyayari sa inyo mag-ama? Kung totoo ang gayuma, siguro nga'y gayuma kayo ng mag-inang iyon sa mga pagkain inihahanda nila. Galit na sabi ng lola niya sa kanya. Hindi niyo dapat tinrato ng ganun yung mag-ina. Si Daddy ang nakagawa ng kasalanan kay Aling Sally. She's pregnant, for heaven's sake. She got pregnant because she's a flirt. Napailing na lamang siya sa mga narinig niya sa sinabi ng lola niya. Anong klaseng mga taong miyembro ng pamilya niya? Walang makakapigil sa kanya para sundan at hanapin si Judy. Saan natin hahanapin ng mag-inang yon, Alfric? Tanong ni Mang Berting sa kanya. Kanina pa tayo ikot ng ikot. Tiyak na mahihirapan tayo dahil wala naman tayong eksaktong address kung saan sila dito sa Santa Mesa. Kahit galugarin natin ang buong Santa Mesa, hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila nakikita. Sus Mariosep, ang laki-laki nitong Santa Mesa. Pero ayokong sumuko, Mang Berting. Kailangan makita ko si Judy. Kailangan magkausap kami. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Hindi pwede magkahiwalay kami. Mahal na mahal niya si Judy. Sa kabila ng mga nangyari, hindi siya papayag na magkahiwalay sila ng tuluyan. Napakalayo pala ng lugar na to, Nay. Sabi ni Judy sa nanay niya habang sakay sila ng motorboat na maghahatid sa kanila sa island resort na pagtatrabahuhan nila.
Malayo man, dinarayo naman ito ng maraming local at foreign tourist dahil sa ganda ng isla. Sabi ng tita Paula niya. Tingnan niyo naman ang virgin forest, ang malinaw na tubig, ang puting buhangin. Ubod ng yaman ng may-ari nito. Ang hobby ay mamimili ng mga isla at ide-develop ang resort. Makikita mo kung paano niya ginastusan ang resort nito. Ang tiyahin niya, ang pinsang buo ng nanay niya, ang nagrekomenda sa kanila sa may-ari ng resort. Isa ito sa katiwala roon. At alam mo ba, Sally, diborsyado yung boss ko na yon. Nakapag-asawa ba naman ng mukhang pera? Hayun, diniborsyo niya. At may bonus pa ang pagiging milyonaryo niya dahil gwapo pa rin ang boss ko at bata pa. Nasa mid-40s lang. Mabait siya, pero strikto pagdating sa trabaho at negosyo. May pagkatuso rin kaya siguro yumaman ng ganon. Bakit yun naman sinasabi kay nanay yan, Tita Paula? Malay natin, matipuhan ng nanay mo. Paula, sabi ng nanay niya sa nananaway na tono. Nakita mong buntis ako dahil sa pagtitiwala ko sa isang lalaki, sira din pala ang ulo. Hay nako, ganyan lang talaga ang buhay. Minsan nagkakamali, minsan minamalas, pero pagkatapos ng kabiguan, may swerte namang naghihintay. Hindi ba sa paglubog ng araw, ang susunod na gagawin nito ay ang sumikat? Mabuti ka pa nga kahit nasasaktan, at least nagka-love life hindi katulad ko. Napalingon si Judy sa nanay niya na nakangiting nagkibit ng balikat. Medyo halata na niya ang tiyan niya at nanlulumo siya kapag nakikita niya ang kalagayan nito. 3 buwan na ang nakakaraan mula nang umalis sila sa mansyon ng mga Benitez. Pagdating nila sa Santa Mesa noon ay nanlumo sila ng malaman nilang na-demolish na pala ang bahay dahil dati na tinitirahan at kung saan sila iniwang nakatira ang isa pang pinsan ng nanay niya at ang pamilya nito. Isa pang masamang balita ang natanggap nila pagdating nila roon. Patay na raw ang tatay niya. Namatay ito sa car accident habang nagtatrabaho sa Guam 5 buwan na ang nakakaraan. Nag-alay na lamang sila ng misa para sa ikatatahimik ng kaluluwa nito. Pinatawad mo na ba siya, Nay? Tanong niya sa nanay niya habang palabas sila ng simbahan. Hindi ba obvious? Nandito tayo, ipinagdadasal siya. Ikinatuwa niya ang isinagot nito. Pero may naalala pa itong itanong. Si Cesar, Nay, mapapatawad mo ba? Hindi ito sumagot. Bumuntong hininga lamang ito na parang may bigat na pinakawalan sa dibdib nito. Dahil wala na nga silang titirahan sa Santa Mesa ay napadpad sila sa Tanay, sa bahay ng pamilya ng Tita Paula niya. Once a month ay umuwi ito sa Tanay at nagkakaroon doon ng tao. Nangangailangan ng additional staff sa resort kung saan ito nagtatrabaho. Mga trabahador na handang magstay sa island resort. Tamang-tama namang naghahanap ng trabaho ang nanay niya. Hindi ka na dapat sumama sa akin dito, sabi ng nanay niya sa kanya. Paano ka makakapag-aral kung sasama ka sa akin sa pagtatrabaho rito? Saka na yun, Nay. Kung nasan kayo, dapat ay nandun din ako. Kailangan niyo ako dahil manganganak na kayo. Kahit kailan pwede ako mag-aral. Makakapaghintay yun. Mag-iipon lang tayo. Pagkatapos ibabalik ulit tayo sa Manila. Magtatayo na lang ako ng maliit na karinderya para makapag-aral ka ng kolehiyo. Ilang minuto lang ang nakarating na sila sa isla. Malayo pa lang sa tanaw na ang ganda ng island resort. Nakakagaan ng pakiramdam ni Judy ang magandang tanawin. Optimistic siya sa bagong lugar na iyon ay makakalimutan niya rin si Alfric. Sana. Mabait ang may-ari ng resort na kung tawagin ng lahat ng staff ay Boss Lee. Ivan Lee Hidalgo ang buong pangalan nito. 46 years old. Mukhang nakakagaan kaagad sila ng loob nito. Buntis ka pala. Paano ka magtatrabaho? Tanong nito sa nanay ni Judy. Hindi ho magiging sagabal yun, Boss Lee. Hanggang kaya ko ho, hindi naman ako hirap magbuntis. I hope you won't mind my asking, pero nasaan ang tatay ng bibi mo? Patay na ho, tinamaan ng kidlat at nilamon ng bulkan.
Muntik na siyang matawa sa isinagot ng nanay niya. Mukhang matindi ang galit mo sa tatay ng anak mo. Puna ni Boss Lee. Kung hindi na ho ako makakapagtrabaho ng maayos dito sa resort nyo, magpapahalam ho kami ng mag-ina kaagad. Huwag mo munang isipin na magpapaalam. Nabanggit na sa akin ni Paula na magaling ka raw magluto. I mean, kayong mag-ina. Kaunti lang ho, sagot niya. Well, sige nga, patikimin niyo ako ng specialty nyo. Ano hong gusto nyo? Tanong niya. Pero dessert lang ho ang expertise ko eh. Talaga? Pero hindi ako mahilig sa sweets eh. Pasta ang hilig ko. Mahilig din ako sa spicy foods. Pero kapag nagustuhan ko ang gagawin mong dessert, after a month, tataasan ko kagad ang sweldo mo. Sabi ni Boss Lee sa kanya. Sige ho, tinatanggap ko ang challenge. Nakangiting sagot niya. Hindi nagkamali si Judy at ang nanay niya sa pagtanggap ng trabahong iyon sa resort ni Boss Lee. Masarap ang manirahan sa isla. Nakatulong ang bagong environment para unti-unti makalimutan nila mga hindi magagandang nangyari sa mansyon. Masaya sila sa kanilang trabaho. Walang pressure, walang masungit na amo. Mababait ang mga kasamahan nilang staff at mga trabahador. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang maalala si Alfric at hindi manghinayang sa pag-ibigan nila na kaagad namang naputol. Hindi niya alam makakalimutan pa niya ito. Siya naman ang iniisip mo? Pukaw sa kanya ng nanay niya. Nasa labas siya ng cottage na tirahan ng mga staff at trabahador ng resort. Hindi kita mamadaliin, pero sana unti-unti mo nang pag-aralang kalimutan si Alfric. Hindi marunong magmahal mga Benitez. Maalala ko lang ang pangalan nila ay nasusuklam na ako. Minahal mo ba si Cesar, Nay? Importante ba yon? Saka hindi ba nasagot ko na yan noon? Minahal ko siya dahil inakala ko noon na binigyan niya ako ng bagong pag-asa at nararamdaman ko rin ang minahal niya ako kahit paano. Pinakitaan niya ako ng importansya na akala ko ay totoo. Hindi nga makapaniwala na magagawa niya yon. Hindi ko rin alam kung naduwag lang siya sa harap ng nanay niya. Siguro malas talaga ako sa pag-ibig. Pero hindi baling wala akong swerte sa pag-ibig. Basta ikaw ay maging masaya at hindi masaktan. Inakbayan siya nito at kinabig palapit sa katawan nito. Hiyang-hiya ako sa iyo, anak. Patuloy nito. Pumalpak na naman ako. Siguro iniisip mo ang tanga-tanga ng nanay mo. Panay ang sabi ko noon na hindi na ako papayag na maksaktan kayo at ayoko nang magmahal uli, pero nagtiwala na naman ako. At pati ikaw, ipinagsakripisyo mo samantalang mahal mo pala si Alfric. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Nagkakadramahan na tayo. Baka magkaiyakan pa tayo niyan, Nay. Sabi niya. Hinahanap na kayo niyan. Huwag mo nang alamin, mahihirapan ka pang kalimutan siya. Napukaw ang pag-uusap nila nang lumapit sa kinaroroonan nila ang tita Paula niya. Hay nako Sally, nagpapaluto uli si Boss Lee ng stuffed puset mo at yung nilasing na hipon. Impress na impress siya sa'yo. Pagbabalita nito. Nagustuhan din ni Boss yung tinira ni Judy. Gumawa ka raw ng marami na tiramisu. Ang kaninang malungkot na usapan nila ng nanay niya ay nauwi sa masayang usapan dahil doon. Puring-puri niya kayo mag-ina. At alam mo ba Sally, panay ang tanong niya tungkol sa'yo. Mukhang interesado sa'yo si Boss Lee. Hoy Paula, tigil-tigilan mo ko ha. Nakita mo nang dala ko pa rito sa tiyan ko ang bunga ng magaling at maling pagtitiwala ko. Tinutokso mo pa ako kay Boss Lee. Aba, hindi masama kung magugustuhan ka ni Boss Lee. Malay mo. Sinabi nang tumigil ka. Tama na ang dalawang pagkakamali. Ang kinabukasan na lang ng anak ko ang iisipin ko. Saka si Boss Lee pa na mayaman at makapangyarihan. Isang katulad ko pa magugustuhan. Excuse me Sally, ang tunay na pag-ibig ay walang nakikitang kahinaan o kapintasan. Kaya huwag mong tawaran ang posibilidad na ma-inlove sa'yo si Boss. Isang hapon na nasa tabing dagat si Judy ay naisip niyang itapon na ang singsing na ibinigay sa kanya ni Alfric. Nahihirapan kasi siyang iwaksi sa isip niya ang mga alaala nito, pero nang akmanan niyang gagawin iyon
ay hindi naman niya magawang ihagis iyon. Bakit ko itatapon? Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Pero kapag naaalala niya ang ginawa ng daddy at lola nito sa nanay niya at sa kapatid niyang hindi pa naiisilang, ay sumasakit ang kalooban niya. Paano nga naman niya mamahalin ng isa pang Benitez? Muli siyang umakmang ihahagis ang singsing, pero may tinig na pumigil sa kanya mula sa likuran. "What's that, Judy?" Si Boss Lee ang nalingunan niya. "Mukhang may ihahagis ka sa dagat. Pwede bang makialam ng konti? Ano yan?" Ipinakita niya rito ang singsing sa palad niya. "Kanino galing? Sa special someone mo?" "Dati po." "Bakit? Nasaan na siya?" Nag-atubili siyang magkwento. "Sige, hindi kita pipiliti mag-open sa akin ngayon. Pero kapag handa ka na magkwento, sabihan mo lang ako. Kung gusto kong makilalang mabuti ng mag-ina ninyo. Alam mo, mukha lang ako masaya pero katulad nyo, may lungkot din sa puso ko. Kahit po mayroon na kayo ng lahat, malungkot pa rin kayo? Money is not everything in this world, Iha. Believe me, hindi talaga kayang paligayahin ng totoo ng pera ng isang tao." "Agree po ako riyan," sabi niya habang pareho silang nakatayo sa dalampasigan. "Unfortunately, money can buy a companion but not a friend. It can buy amusement but not happiness. Pulibo ako pagdating sa pagmamahal. Mayaman man ako, nag-iisa naman ako. Wala akong totoong pamilyang nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Marami lang akong kaibigan ngayon dahil siguro marami akong pera." "Bakit naman po? Mabait naman kayong tao. Mahirap naman po yatang paniwalaang walang nagmamahal sa inyo." "Iyon ang malaking kakulangan sa buhay ko, isang pamilyang nagmamahal. Matatagpuan niyo rin po yun. Kapag mabuti ang isang tao, hindi po mahirap makahanap ng pagmamahal." "Nakakatuwa kang kausap, Iha. Bata ka pa pero parang napakalalim na ng pananaw mo sa buhay. Mukhang magkakasundo tayo." Nagulat si Alfred nang makita niya ang kanyang daddy sa tapat ng apartment at tinitirahan niya. Pasado 1:00 ng madaling araw nang umuwi siya. Galing siya sa trabaho niya sa isang kasino. Pinili niyang maging independent dahil matindi ang sama ng loob niya sa daddy at lola niya. 6 na buwan na siyang hindi umuwi sa San Pablo. "Naligaw yata kayo," sabi niya sa ama habang pumapasok siya sa loob ng apartment. "Matagal ka nang hindi umuwi sa mansyon. Huwag niyo akong hintayin dahil wala na akong balak umuwi." "Bakit, Alfred?" Inihagis niya sa sofa bed ang kanyang jacket. "Wala na akong dahilan para bumalik doon." "But it's your home." "Home? Parang hindi ko na gustong tumira sa isang bahay na ang mga kasama ko ay mga walang pakialam sa kapwa. Tama ka nga siguro, Dad. Mula nang mamatay si Mommy, that house has never been the same again. Hindi ko na nga kilala mga nakatira doon. It seems I've lost my family." "We are still your family, son. Ikaw lang ang lumayo." Lumapit siya sa fridge at kumuha ng isang soft drink tin can. Binuksan niya iyon at tinungga. "Okay na ako rito, Dad. Hayaan niyo na ako rito." "Pero miss na miss ka na ng lola mo. Pinababalikan niya sa mansyon. Nag-aalala siya nang malaman niya nagtatrabaho ka." "You don't have to do that. Ikaw ang tagapagmana ng lahat. Huwag mong hayaang magalit ng tuluyan sa iyong lola mo." Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa sofa bed. "Wala na akong pakialam sa galit ng kahit sino." Aniyang madilim ang ekspresyon. "Babalik lang ako sa mansyon kung maibabalik niyo sa akin si Judy." At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!